ating mga trabaho, sa ating pagmamagulang, bilang kabataan, no, sa environment na meron tayo, no. Sabi niya, anuman ang ating ginagawa, ito ay ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, sama-sama tayo na magpupuri sa Panginoon. Nais ko pong encourage kayo sa umagang ito sa pamamagitan ng konting introduction lang po. Sa mga kabataan, no, yung mga active sa social media, no, kita natin, ang dami nating napapanood na halo-halo. Meron naman nagpapalakas, meron naman yung para tayo bigyan ng understanding, no, mga information. Meron naman talagang totoong nakaka-stress, no, nakakalungkot. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ang kapahingahan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon lamang. Kung napapansin nyo, every Sunday, pag tayo ay nag-church, minsan, pagpunta natin dito, medyo malungkot tayo dahil meron tayong mga pinagdadaanan. And then, pag umuwi tayo at nakakonect tayo sa Word, no, sa fellowship na meron tayo, lumalabas tayong malakas at handa uling lumaban sa mundong ito, no. Kaya pala sabi ng Lord na lumapit tayo kasi bawat isa sa atin ay may battle, may laban, no? Kaya tama ang sinabi ng Panginoon at tama din tayo mga kapatid kasi nagre-response tayo, lumalapit tayo sa Panginoon. At sa umagang ito, sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Come, now is the time to worship. Amen? Sabi doon, come just as you are. Kaya kung ano ka ngayon, maging totoo ka. Lumapit ka sa Panginoon kung ano ka ngayon. Hallelujah. And let us worship the Lord together. Hallelujah. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, Just as you are. just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Oh, come. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day, every time. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remain for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
is the time to worship. Yes, Lord. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before. Hallelujah. God. Oh, come. One day, everything. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to come. Now is the time to come. Amen. Sabi po sa Psalm 150 verse 6. Hallelujah! I forgot the word. But this is every praise. Hallelujah! Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Everybody, every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior! God my Savior. God my healer. Claim it! Angkinin po natin yan! Yes, He is. Yes, He is. God my God Savior! my Savior. Amen. God my healer. Yes, Lord. God my deliverer. Yes, Lord. Every praise, yes, He is. Every praise is to our God. Every word of Yung worship pong mga is nakaranas one ng kagalingan, accord. kalayaan, Every praise, ibigay po natin ang worship na totoo sa ating Panginoon. More pa po, more! Para sa Panginoon. Hallelujah! Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Once again, every praise Every praise is to our God. for you, Lord God. Glory, hallelujah, is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior! God my Savior.
Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, nakalanas ng kagalingan, ng kalayaan, ng pagpapala sa Diyos ang papuri. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Awit 150 verse 6. Let every breath, let everything that has breath, praise the Lord. Amen. Kami yon, Panginoon, binigyan mo kami ng hininga para magpuri at magpasalamat. Hallelujah. Lord, as we continue sa aming pagpapatuloy ng pagpupuri sa inyo, Panginoon, nais ka pa po naming maranasan. Nais ka pa po naming papurihan. Nais naming ialay sa iyo, Panginoon, yung aming mga karanasan, yung aming mga pagtatagumpay, yung aming mga battle, Panginoon, bilang pagsamba. At totoo, napakasarap kang maging karanasan sa iba't ibang sitwasyon, O God. Lord, this is our heart, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Yes, oh God! Hallelujah! Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, kung laman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, kung laman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo.
laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aking pag-asa, aking Panginoong Jesus. Basta ikaw ang aking kasama, ako'y panatag na. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Totoo po yan, Panginoon. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin
Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Aming nararanasan. Hallelujah. Patuloy ka naming inaanyayahan. Aming Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Sakupin mo ang kabuuan ng aming buhay. Aming Panginoon, sapagkat sa'yo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. O maghari ka sa aming isip, sa aming puso, sa buong pagkatao namin, O Diyos, maghari ka, O Diyos. Oh, kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay na ito. Ikaw lamang, Panginoon. Oh, ikaw lamang. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Worship the Lord for who you are. Kung ano ka ngayon. Kung sino ka ngayon. Sabi, come, let's worship the Lord. Come on, individual tayo mag-worship sa Panginoon. This is the time to worship. Hallelujah. Oh, hallelujah.
worship you, Lord. Oh, I worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We give glory to you. We sing glory, hallelujah. For you are our King, our Lord, our Savior, our peace. Sa iyo matatagpuan ang katagumpayan, Panginoon. Lord, hallelujah. Glory. Hallelujah. Come on, church, let us to worship the living God. God is here. God is moving. We invite you, Lord God, right now. Pumasok ka sa bawat anak mo, Lord. Magpakahayag ka, Panginoon. If we need freedom, claim it. There is freedom in the name of Jesus. If you need healing, claim it that you are healed. If you need love, if you need love, if you need God, God is here. God is here. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. God, hallelujah. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa salita na aming maririnig, sa kapahayagan ng makapangyarihan salita mo, Panginoon. Makakonect po ang iyong mga anak right now. Thank you, Lord. We bring back all the glory to you alone. Hallelujah. Everybody say, Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpili sa sarili. Pulihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. And now let us welcome our speaker for today, Pastor Levi Mendoz. Good morning. Makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. What a wonderful time of worship to God. Salamat sa Panginoon sa lakas at opportunity na tayo ay makasamba sa Diyos sa espiritu at sa katotohanan at sa makadakon, makapunta sa church every Sunday to worship the Lord. Darating ang panahon, gusto mo mang lumabas at pumunta sa church, ay baka hindi mo na magawa, no? Pag ikaw ay matanda na, no, mahina na, inaasahan naman natin na ito ay talagang
mangyayari, ano? Sapagkat doon papunta ang ating mga katawang lupa. We're not here forever. No, kaya kung ikaw ay may lakas, taas ang kamay ng mga may lakas. Amen. Hallelujah, no? Gamitin mo 'yan. Gamitin mo 'yan to and use it for the glory of God. Sabi nga ng ating tema ngayon, my best for my Savior. Pakilagay uli yung ating text ngayong umaga. Ang ganda ng payo ni Timothy ni Paul kay Timothy. Sabi niya, Paul was reminding Timothy, his son in the faith, no, kanyang anak sa pananampalataya, sapagkat kinakitaan ni Pablo si Timoteo ng galing, ng husay, ng kaloob, ng kakayanan. Okay? Then, there was a time that Paul reminded Timothy, once again, sabi niya, nire-remind kita, the fire that you had before, the passion that you had before, yung sino ka nung ikaw ay nag-alab, sabi niya, pagningasin mo uli. And verse 7, sabi doon, binigyan ka ng Espiritu ng Diyos. And we thank God for that. No? Sabi niya, ang ibinigay na Espiritu ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Meron ba ditong mahihina yung loob? No? Hindi kahinaan ng loob. Sabi niya, Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kakayanan na pigilin ang ating sarili sa mga bagay na hindi makatutulong at hindi malusog sa atin at bagay, hindi bagay bilang Kristiyano. Kapangyarihan, power, no? Pinagkalooban siya ng kapangyarihan and love. And this is not just for Timothy. This is for all of us. Para sa iyo to. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga. Lingunin mo yung katabi mo. Tingnan mo siya, sabi mo, you look great today. O sa kabila naman, you look great today. Okay. So, purihin ang Panginoon ngayong umaga. And the Lord help us as we focus on the Word. Let us not waste the time, but let us honor the time with the Word of God and therefore honor God sa ating buhay ngayong umaga. We're not here, hindi kayo nakaupo dyan para mag-relax at kalimutan, panandalian ang inyong mga problema. Narito tayo ngayon upang tayo ay tumanggap mula sa Diyos. Una, upang makilala natin siya ng lubusan. Ikalawa, para makilala natin ang ating sarili ng lubusan bilang mga nakaugnay sa Kanya. Kaya po, ang panalangin ko ngayong umaga ay ating matanggap ang mensahe ng Panginoon specifically for you and also ating magawa, maipamuhay ang bagay na ito na nais ng Diyos para sa atin. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Aming dakilang Diyos, napakabuti mo, wala kang katulad, walang kagaya mo, Panginoon, ibinigay mo yung lahat sa amin, pinagkaloob mo yung lahat sa amin, wala kang hindi ipinagkaloob ng kami likhain, ay nilikha mo kami, Panginoon, na able to do things for God, able to do mighty things, great things, Lord. At sabi mo sa iyong salita na kung hindi mo ipinagkait ang iyong anak, hindi ipagkakait mo rin ba ang lahat ng bagay para sa amin? Kaya walang bagay na hindi mo ipinagkaloob. Hindi kami kulang, hindi kami kapos. Nasa sa amin, taglay namin, Panginoon, ang lahat ng nais mo na makamit namin sa buhay na ito. Buksan mo po ang aming isipan at tulungan mo kami na makita ito. Tulungan mo kami na madiskubre na merong pagkatao sa loob ng aming pagkatao na punong-puno ng mga bagay at dakilang bagay na nais mong lumabas, nais mong aming magawa para sa iyong kaluwalhatian. Sa umagang ito, itinataas po namin ang aming mga sarili
alisin mo ang lahat ng nagpapalabo ng aming isipan, nagpapabagabag ng aming puso, gumagambala upang kami ay makapag-concentrate sa iyong mga salita at sa mga bagay na nais mo para sa amin. Lord, we remember in prayer our loved ones, our dear ones, Lord, na may mga kalagayan na hindi maayos ngayong oras. Dilangin po namin na naabutin mo sila at pagalingin mo sila kung may karamdaman at pagkalooban ng anumang kailangan nila at sa paraan na makikilala nilang mayroong Diyos na kumakalinga at nagmamahal sa kanilang kalagayan. We also pray for our brothers and sisters who are online with us today. Samahan mo po sila at patuloy ding pagpalain where they are right now. Katagpuin mo rin ang kanilang mga pangangailangan. Lord, this morning, we give you all the glory and honor. Ang pangalan mo lang ang mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everyone say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti niya sa ating buhay. Hallelujah. Okay, let me show you a photo of a champion. No? His name is Carlos Yulo, for those who do not know him yet. No? And according to the news, if the news is accurate, he won again another gold, no, na ginanap sa Indonesia sa artistic gymnastic something, no. Wow. Sabi mo nga, wow. So, bata pa yan, no? Yeah, Carlos Yulo. Pero actually, he is just one. Isa lang siya sa mga nagpapakitang gilas pagdating sa larangan ng sports, no? Ihinalimbawa lamang natin siya, pero inilalarawan niya ang napakaraming mga tao, mga Pilipino, actually, na nagtataglay ng angking kakayanan, no? At ito'y lumabas. No, ang tanong, paano 'yon? Bakit ano meron siya? Ano yung taglay niya? Ano yung ginawa niya? Ano nasa isip niya? Ano nasa puso niya? Bakit siya umabot sa ganong kalagayan? No? Bakit siya gumabot? Maybe one thing, a hint or a clue na pwede nating makita is that maybe Yulo, when he discovered his passion sa pagtatumbling-tumbling, kami naman ng bata, nagtatumbling din kami. Tapos kami mga nagtatumbling ng bata. Oh, dayami pa yung pinagtatumblingan namin, no? Tuwa kami doon. So, nag-tumbling-tumbling din naman tayo, ba't di tayo umabot dyan? Sawa tayo sa luksong baka, luksong tinik, no? At kung ano-ano pa. No? Pero itong batang ito, nakaabot doon yung tumbling-tumbling niya, meron siyang kinahinatnan. At ngayon, he is known in the world. No? Maybe a hint is that maybe this guy find his talent, believed in his talent, and worked on his talent. He put all everything in him, no, for his talent. Ini-imagine ko, ano kaya ang ginagawa ni Carlos Yulo araw-araw? Siguro paggising sa kama, papunta sa banyo, no, tagtatumbling-tumbling din yan, no? At habang nagsisipilyo, pa sirko-sirko doon sa may lababo. So kapag nag-swimming yan, alam nyo na, no? So imagine, no, baring ito na lahat laman ng isip niya, dito na umiikot ang mundo niya. How do pro behave? Nakasama niyo na ba ang isang pro? Isang pro athlete? Marami tayo mga professional, no, in terms of career. Pero what if yung kind of being a pro na meron sila, yun yung ginagawa natin sa ating craft, sa iyong taglay. Ano kaya ang tingin mo ba, kung may isang bagay na alam mong kaya mong gawin, na mas pinokusan mo pa, tingin mo ba, you can be better than who you are right now and what you are right now? No, somehow we look back and may mga konting panghihinayang tayo sapagkat sana pala ginalingan ko, no? Sana pala pinagbuti ko, sana pala nag-concentrate ako doon. Sana pala nag-focus ako doon. Pero sa usapan po ng Diyos at ng bawat isa sa atin, there is no such thing as huli na yung lahat. Sapagkat habang tayo ay pinagkakalooban ng Panginoon ng buhay, laging meron tayong chance
to prove ourselves. Especially prove that God, that His Word is true, no, na we can still do things, no, that will glorify our Father. Now, these guys, ginagawa nila ang mga bagay na ito to prove themselves. Kung ano yung kaya nilang gawin. And maybe, sinasabi nila na, una yung Diyos. Marami naman sinasabing ganon. And praise God sa ganon mga bagay na kinikilala nila na yung Diyos ang kanilang, ang dahilan, no, kung bakit meron silang mga tagumpay. Pero, mula dito sa mga profesyon, sports, at ilang pang mga bagay na kung saan ay naglalarawan ng that we can be excellent, that we can do our best, is yung ating profesyon bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Maganda rin siguro na lagyan natin ng ganong konsepto na ang pagiging Kristiyano dapat pino-professionalize, no? Dapat pro ang isang Kristiyano. Tingin mo yung katabi mo, yan ba ay mukha bang pro bilang isang Kristiyano? Pro ba yan? Pro. O pro utang? Pro palpak ang pinagagagawa sa buhay, no? Pro excuse. Pero hindi ba, no? Parang what if? What if, no? Ganun ang gawin natin. Now, our topic for today, for the last month of October, is entitled All In for My Savior. All in. Everybody say all in. Yan, lahat. Pag sinabing all in, lahat. May mga tao po na all in sila sa kasamaan. Siguro hindi na kayo unfamiliar sa mga suicide bombers. Hindi natin maisip paano naikakarga sa isipan ng isang tao na gawin yon. Alam naman niyang mamamatay siya, una sa lahat. But they still do that. All in sila doon. Kung paano sila nakumbinse, tinanggap nila na iyon ang kanilang faith, yun ang kanilang kapalaran, yun ang kanilang tawag. Pero alam natin lahat mali yun, hindi tama yun. Amen. Baka may mag-recruit sa inyo mabuti ng maliwanag, no? Hindi tama yung kailan pa man. Pero nagagawa nila. But what if alam mong nasa tama ka? Paano natin malalaman na nasa tama tayo kapag ang ginagawa mo ay sang-ayon at naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, doon lang po tayo nasa tama. Itong si Paul na sumulat kay Timothy, at basis ng ating message ngayon, yung kanyang sinabi niya, I no longer live. Sabi niya, hindi na ako, but Christ lives in me. This is how he expressed or explained his being all in for the Lord. The life I now live in the body, sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Now, yung question po na, yung feeling natin na parang kulang, kulang si Lord sa pinagkaloob sa atin, ang totoo po hindi. Kahit kailan, di siya nagkulang sa atin. Sabi ng Bible, ang bawat araw, sapat ang kanyang biyaya sa atin. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Sabi ni Paul, He loved me and gave Himself for me. Meaning, God gave everything. So pagdating sa all-in, Diyos papunta sa atin, wala pong nikatiting na doubt at question na all-in ba si Lord sa lahat ng binigay niya sa atin? Wala nang tanong yon. Bagaman minsan, kinu-question natin si Lord, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Lord, bakit wala ako nito? Pero yun ay tanong lang out of our frustrations, out of something that's going on in our hearts or in our emotions. We are bothered, we are confused. So we ask the Lord, why is it happening to me? It seems like we're saying parang kulang si Lord. But the truth is not. Never
na ang Diyos ay nagkulang sa bawat isa sa atin. Can I hear an amen? Hindi nagkulang si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagkulang si Lord sa iyo. Amen, no? Now, so kung walang question sa Kanya, nasa sa atin na lang ang question. Ikaw, no? Ikaw, no, tayo. Tanungin natin ang sarili natin. Ako ba all in para kay Lord? Pag sinabi pong all in para kay Lord, huwag muna tayong pumunta na kayo ay nagpapakanta, sumasayaw, umaawit, tutugtog, naglilingkod sa church. Hindi muna yun ang ating pag-uusapan sapagkat lahat ng yan ay baliwala at isang palabas lamang kung primarily hindi yung sarili mo ay all in sa Panginoon. Nagiging matamis lamang at mabangong samyo ang lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon kung sa ating pribadong buhay, sa ating personal na buhay, ay naaamoy din ni Lord. Naamoy, mananampalataya tayo. Pag nasa gitna ka ng mga hindi mananampalataya, nalalangha pa rin yung pabango mo. Yung kakaibang pabango mo na si Lord lang ang nakakaamoy. No? Ganon. Naintindihan niyo ako? So, doon tayo mag-umpisa sa ating personal na buhay, bilang isang anak, bilang isang asawa, bilang miyembro ng pamilya, bilang isang miyembro ng korporasyon, bilang isang estudyante, bilang isang mamamayan sa inyong lugar, no, bilang isang individual. Am I all in? Am I fully convinced that I am a Christian? Ako isang mananampalataya, si Lord ang nasa aking buhay. Am I all in? No? Yun yung tanong. Kung minahal tayo ng Diyos ng buong buo, minamahal ko din ba siya ng buong buo? No, yun ang tanong. No, yun ang tanong na may kurot. May kurot sa ating puso. Sapagkat somehow, baka alam natin at guilty tayo, pero hindi ko kayo gini-guilt trip. No, this message is not intended to put you down. This message is for all of us because in so many ways, we might realize na baka, oo nga, no, parang si Lord hindi naging unfair sa akin, pero in some things, ako ay naging unfair kay Lord. Sino sa inyo aamin? Minsan ganun tayo. Unfair tayo kay Lord. Yan. So kaya iyon yung tanong. Kapag ako ba ay, punta tayo dito, pag physically present ako sa church, ako ba ay mentally present din? Yun. Ako ba ay spiritually present din? Pag tinaas ko yung kamay ko kay Lord, yung puso ko ba, tinataas ko rin sa Kanya? Kung ako bilang isang member ng church, ako ba pampadagdag lang ng bilang? O nakakadagdag ako sa bilang? No. Nagagamit ako ng Panginoon para madagdag ang bilang ng mga naliligtas. So this last part, ang maging goal natin ay isang all-inclusive na paglilingkod sa Panginoon. Meaning, lahat ng ikaw, yung mga diniscuss natin ng mga nakaraan, lahat ng ikaw, ang iyong trabaho, ang iyong relasyon, ang lahat ng ginagawa mo ay maging para sa Panginoon. Our goal is to give the Lord not a half-hearted commitment, not a partial commitment, not a selective commitment, kundi all in para sa Panginoon. With fire, with faith, and giving it all with excellence. So, paano gagawin to? So, damahin natin, balikan uli natin, damahin natin, unawain natin, sulitin natin ang ating puso sa isang paglilingkod sa Diyos. Mula sa isang taong nakaranas ng ganito, si Apostle Paul. Ituring natin na tayo yung pinagsasabihan niya, pinatutungkulan niya. Tayo yung mga Timothy na isang seryosong mag-aaral. Ituring natin na nakaupo tayo sa paanan ni Paul. Ituring natin na ikaw ay nasa classroom, ang professor mo ay si Paul, at nagsasabi sa iyo ng ganito, na ngayong araw, tingnan natin ang mahalagang bahagi ng liham na ito mula kay Paul,
para kay Timothy na naglalaman ng paalala, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga mananampalatayang medyo napapagod, medyo gusto nang umatras, medyo nanlalamig, at medyo, kung baga sa heartbeat, gano'n na yung kanilang tunog, no, para sa mga nangangailangan ng lakas. So this is what Paul reminds us this morning. And there are 3 reminders from the text. Number 1, keep your passion alive. Everybody say passion. Yan. Pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. So don't let your passion die. What are you passionate about? In this message of Paul, he was reminding Timothy that the fire of God's gift can weaken if he stops stirring it. Sabi niya, stir up. Haluin. Parang nagluluto ka ng ube. Tama po ba na yung ube habang niluluto, walang tigil ng, mga nagluluto ng ube, taas ang kamay. Walang tigil ng halo yung ube, no? Kasi kapag hindi mo ito hinalo, ay hindi magiging pantay ang luto nito. Titigas na yung ilalim, pero yung ibabaw, hindi luto, no? Kaya inahalo yan para balance. Kapag maganda yung pagkakahalo hanggang sa maluto, pag nagkamasel ka na, ibig sabihin, okay na yan, no? So, sabi niya, stir up, don't let your passion die. Pinapaalala niya kay Timothy, pag-alabin, pagningasin, rekindle the dying fire. So, ang tapat ng nalingkod ng Diyos, na tulad ni Timoteo, pwede rin palang mawala ng init ng paglilingkod. Itong mga taong binabasa natin sa Bible, ay hindi para sambahin. They are but ordinary people, na nung nabuksan ang isip natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, we found out that these people being mentioned in the Bible are real flesh and blood people na kagaya mo, na napapagod din, nanghihinawa din, sumasawa din. Pwede palang mangyari yon at kailangang paalalahanan. So, kapag nangyayari yon, natatamad ka na, napapagod ka na, nadi-discourage ka na, sino ba ang hindi? Kaya kailangang paalalahanan. Now, kung si Timoteo na gumawa ng great things for God ay kailangang paalalahanan, may makapagsasabi ba dito na hindi ko na kailangang paalalahanan pa? This is the reason why the Lord is encouraging His church. Sabi niya, huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagtitipon. Pag sinabi mga pagtitipon, una ang worship service, kadalasan iniisip natin no? Pag sinabi huwag kaliligtaan ang pagtitipon, pagsimba. Pero hindi lang ito binubuo ng pagsimba every Sunday. The concept of the pagtitipon is that makita mo that you cannot live your life alone. That no island can prosper by itself. No man is an island. Ang sinasabi ng Panginoon, kaya binili niya yung church, ecclesia, church, grupo, no? Grupo, hindi isang tao. Ay sapagkat darating ang panahon na kakailanganan natin ang isa't isa. Amen. Sino sa inyo tataas ang kamay magsasabing, kailangan ko talaga ng tulong? Ha? Amen? Kailangan ng tulong? Amen. Na dumarating tayo sa panahon na ganyan. Kasi humuhupa. Now, hindi po basta tinatamad lang nang wala lang si Timothy, I believe. Because this guy knows his calling and he obeyed his calling. Pero may mga dahilan. Kagaya rin naman natin na may mga dahilan kung bakit nangyayari ito. On the part of Timothy, may mga at least 4 na dahilan kung bakit siya nagkakagayon. Una, persecution. Alam natin ang unang panahon,
ay tinutuligsa ang mga Kristiyano. Hindi madali mag-gather ng ganito. Tinutuligsa. So, pwedeng pumasok yung takot. At pag pumasok ang takot, maapektuhan yung passion. Pwedeng mamatay. Pangalawa, opposition. Everybody say opposition. So, maraming problema sa church sa Ephesus na bukod sa outside enemies, pangit to. Pero praise God at tayo ay hindi biktima ng mga ganito. But it happens in other churches. Na mismong sa loob ng church, may mga oposisyon. Bili mo na sa loob na ng church, may mga kumakalaban pa sa kanya. No? May mga pumapasok doon na nagrurunong-runungan at nagtuturo ng ibang turo. Ito po ay isang malaking panganib sa church. That is why, ginagawa po natin yung ating destiny training at yung iba, marami sa inyo naka-enroll dito. Ang process po ng destiny training ay una makapagdalo ka ng life class, no? After ng life class, parang ano ka doon parang kang dinadialysis ba? So pag parang kang dinadialysis spiritually na alisin lahat ng maruruming element na mo doon, then pag na-dialysis ka na, no, papasok ka na sa destiny training, sasalinan ka na ng bagong dugo. So maganda, iisang dugo yung dumadaloy. So nangyayari po noon, marami mga nagrurunong-runungan ng nagtuturo ng iba sa church. Kapag meron po na nagtuturo sa inyo ng iba sa mga tinuturo natin dito sa church, kuhanin niyo ang atensyon ng inyong leader, ng somebody from the church, sapagkat delikado po ang mga bagay na yan. It will create division in the church. And praise God that the Lord keeps us, no, in not from all of this. So may mga opposition, may mga nagiging sanhin ng division, exhaustion, physical exhaustion, mental exhaustion, emotional exhaustion. Ngayon, nabubuksan na tayo sa kahalagahan nito. Yung sobrang nai-stress na tayo. May mga bagay na dinadala na hindi na natin makaya, no? You read recently the news about a teenager who took her life, her own life. Na ma-imagine natin paano niya nagawa yun, bakit niya nagawa yun. Exhaustion. So, hindi uutusan ni Paul si Timothy na pagningasin ng apoy kung hindi niya napararamdaman at napapansin na parang nakakaranas na ng panghihinawa. So meaning, ito pala ay indication. Alam nyo sa mag-asawa, ewan ko kung pareho lang, pero ang kadalasang matalas ang pakiramdam yung babae. Mga lalaki kasi, okay lang. Okay. Matalas sa... Tapos, minsan, di yan nagsasalita. Pero nararamdaman. So kaya kapag may alam na alam nila, kapag ang kanilang asawa ay medyo nawawala na yung passion sa kanilang love affair as husband and wife at napupunta na sa iba. Mabuti yung mga asawa ng mga taga-Blessed Hope. Napupunta lang sa mga libangan yung passion nila ng konti. At least, konting selos lang yon. Pero ang problema po, pag napunta na sa ibang babae, yan po ay nahahalata nila. Amen ba mga babae? Taas ang kamay mga nakahalata. So, yung palang pagkawala ng passion ay indikasyon that something wrong is happening within you. Meron kang tawag dito, may pagbabago, hindi ito basta nangyayari lang, meron itong dahilan.
And same with Timothy. Merong dahilan. Isa yung sobrang pagkapagod. Now, ito naman yung aking payo sa mga mag-asawa. Huwag niyong pagurin yung asawa ninyo sa, tawag dito, there's something about the relationship of husband and wife that every husband and wife must understand and realize na kayo pinagsama ng Panginoon para maging mag-asawa. Hindi mag-ina, hindi mo anak yung asawa mo, hindi mo, naintindihan mo? Asawa yan, partner yan. Na nung kayo pinagsama, hindi mo siya pinalaki, hindi kanya pinalaki, pareho na kayong malaki. Pareho na kayong matured, pareho na kayong maraming may alam. But somehow, yung relationship that has to be husband and wife na pinagsama ng Panginoon for a happiness that can only be experienced by couples ay nag-turn into other things. Kasi nga, hindi nagagawa yung dapat. So, rekindle your passion as husband and wife kahit matagal na kayo. Amen. Dapat ramdam na yung role mo bilang asawa, yun ang ginagampanan mo bilang asawa. No? So, somehow, may mga dahilan kung bakit eh. Kasi kapag nawala yung passion ng asawa, may dahilan siya. So, ayun na, batuhan na ng mga dahilan hanggang sa, you know what I mean. Now, exhaustion. Don't let your relationships result in exhaustion. Biruin mo, no, nakakapagod ka. Sasabihin yung asawa, nakakapagod siya. Eh kapag ang atmosphere sa bahay, pagod kayo sa isa't isa, hindi nyo nga ma-enjoy, malulus talaga yung passion. Teka, napunta tayo sa seminar ng husband and wife. Hindi po malayo yan. Kasi yung relasyon ni Kristo at ng church, ikinumpara niya sa relasyon ng groom and bride. Ito yung pinakamalapit na paglalarawan ng relasyon ng Diyos at natin. Kaya nga sabi ni Lord sa Revelation, sabi niya, check ka sa maraming bagay. Okay ka sa maraming bagay. Pero sabi niya, isa lang yung complaint ko sa iyo. You have forsaken your first love. So, importante po yung passion. Now, pero kapag passionate ka, napapagod ka rin, pero masaya ka. Amen. So, inadequacy, isang dahilan pa kung bakit nalulus ni Timothy yung kanyang passion is because bata pa siya. Kulang na kulang pa siya sa karanasan. Hindi pa siya that emotionally mature to face oppositions and persecutions. Magdala ng mga problema na kanyang binubuhat bilang isang leader ng simbahan na pinagkatiwala ng Panginoon. Now, from Timothy to you, tanong, kumusta ang passion mo? O baka ang unang tanong, may passion ka ba? May passion ka ba? Mahahalata mo ang isang taong passionate sa anumang bagay. Ang mga taong passionate, bukang bibig niya yan. Kada bagay na pinag-uusapan, papupuntahin niya dun sa topic na gusto niya, kung saan passionate siya. Lahat kaya niyang ipaikutin papunta doon sa passion. Nakaka-impluensya itong mga passionate people. No? They are contagious, those passionate people. So, kumusta ang passion mo? Naglalagablab ka ba? O aandap-andap ang apoy mo? Usaping mananampalataya na ito, no? Ikaw ba natatakot, napapagod, nadidismaya, nawawala ng kumpiyansa, o kaya pakiramdam mo, nag-iisa ka? So ano man yan, sagot ni Lord, sabi niya, hindi espiritu ng kahinaan ang binigay niya sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan. Amen. So kung medyo dismayado ka sa resulta ng iyong mga bagay na ginagawa, gusto kong malaman mo na hindi sa resulta at hindi sa recognition sinusukat ang katapatan. Ano man ang maranasan natin sa buhay, a passionate person, tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang.
Lahat naman tayo nagkakaroon ng ganitong feeling, hindi ba? Taas ang kamay ng mga lalaking asawa. Hindi naman sa lahat ng oras, feel mo na mahal na yung asawa mo, di ba? Lalo na pag nagmumukha siyang dragon. No? Ganun din naman ang mga asawang babae. Hindi lahat ng oras, malambing yan. Pastor, mali yata tanong, may oras bang malambing ang asawa ko? Wala yata. No? So, lahat tayo dumarating na ganito. Pero tatandaan po natin, yung tumawag sa atin ay hindi tao, kundi si Lord. At pag siya ang tumawag, may kapangyarihan siya para mapanatili ang ating passion. Kaya pagningasin muli ang apoy. Amen. So pagpunta sa church, pag-attend, dapat masigla. No? Bagong paligo, bagong toothbrush, nagpabango pa, lahat, no, ginawa para yung feeling mo, very confident ka. No? Very confident. So, may excitement. Pagdating ng Lunes, hindi ka kagaya ng mga may sakit tuwing Lunes. Lahat nararamdaman. Parang ayaw pumasok. Kung na-fire up ka talaga, no, pag Lunes, masigla ka. Amen? Kung ganun sigla mo pag-araw ng sweldo, keep your fire burning. Number 2, face life with faith. And not just faith, but faith without fear. Sapagkat ang espiritu na binigay ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Giving our best for our Savior requires bold faith, hindi fear. The greatest enemy of faith is fear. Hindi ko alam kung magandang balita o pangit na balita. If you have heard about the news tungkol kay Charlie Kirk in America, who was very bold, first and foremost, sa kanyang personal na testimony bilang asawa, bilang ama. Walang mabato sa kanya. Kasi ipinamumuhay niya yung kanyang pananampalataya. Ipinakikita niya ito sa pamamagitan ng sarili niyang buhay. Kaya naman, sa kanyang pagsishare, very bold siya because he knows that there is nothing na kanyang tinatago. So, all in siya. Kung pinanood nyo yung mga videos, how he is being insulted or yung mga tanong sa kanya na parang, are you sure? Parang minamaliit siya, parang out of this world siya, na parang tumigil ka, wag mong guluhin ang buhay namin. Parang gano'n ang ibig nila sabihin. Huwag kang mag-insinuate na mga bagay na sisira sa mga pinaniniwalaan namin. We're free people. We are free what we want to do. We do it freely. Huwag mo kami i-guilt trip. Huwag mo sabihin mali kami. Pero nanindigan si Kirk sa kanyang pananampalataya. He kept sharing the biblical principle and how a man should live. And he was shot to death. Namatay siya. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung ito ay magandang balita o pangit na balita. Baka meron sa inyo very passionate sa pagiging Kristiyano, pinapatay pala. So, face life with fearless faith. Now, itong tapang po na ito ay hindi galing sa atin. Ang tinutukoy na tapang ni Apostol Pablo ay yung dulot ng Holy Spirit sa ating buhay. At ito ay karanasan ng marami sa atin. It was also my experience na nagkaroon ng kakaibang katapangan noong tinanggap si Lord at maranasan ang kanyang banal na spirito na may mga bagay na dating hindi ko kayang gawin, pero nagagawa ko. Isa na nga po dito, itong ginagawa ko ngayon, na nakatayo sa inyo, nagsasalita, sapagkat ako po yung tao, isa sa mga tao na ayokong i-criticize, ayokong masasabihan ng mga bagay na mali ako, pero hindi maiiwasan, kaya ito po ang danger sa mga nagsasalita. Sabi ng isang Hapon, many words, many mistakes. Few words, few mistakes. No word, no mistake. Ayaw tumayo kasi ayaw mapulaan. Yun po yung ako. But why am I doing what I am doing? Because of the Holy Spirit na nagbibigay ng tapang para gawin ang mga bagay nating ginagawa.
Amen. So thank God for the Holy Spirit. Amen. It's the Holy Spirit that convicts us of our sins. It's the Holy Spirit that gives us strength to face. Kaya sabi ni Paul, when he said, I can do all things, hindi niya tinapos lang sa I can do all things. Through His strength that He gives to me. Just that's because of the Holy Spirit that is in us. Kaya kung duwag ka, huwag ka mag-alala. Sabi ni Lord, pinagyan tayo ng espiritu ng pagiging matapang, no, para sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglilingkod, hindi ka nag-iisa sa iyong paglakad, hindi ka nag-iisa sa iyong mga battles sa buhay. Mga kabataan, hindi kayo nag-iisa sa inyong battles. Maybe ang point nila, ang point na marami mga kabataan ay hindi nila ako naiintindihan, hindi nila ako nauunawaan. Sasabihin ng mga magulang ko, sasabihin naman ng kakatanda sa akin, napakaliit na bagay. Hindi nila alam na yung maliit na bagay sa kanila, malaking bagay sa akin. At dahil wala namang naniniwala, wala namang gustong umintindi sa akin, sasarilinin ko na lamang ito. Hindi natin masisisi ang mga nakakatanda sa atin sapagkat iba yung upbringing nila, iba yung upbringing natin ngayon. Noong araw, para ka makainom ng tubig, pupunta ka sa ilog, iigib ka ng tubig sa balon para mainom. Ngayon, pas ka lang ng gripo. So, malayo ang pagkakaiba. Pero gusto ko sabihin sa inyo, young people, if there is anything that keep bothering you, no, never be afraid. There might be people who cannot understand what you are going through. But thank God we have God and His Holy Spirit who will keep us strong. Amen. May young people ba dito? So, bilang isang mananampalataya, si Paul hindi lang teacher, siya ay mentor, siya ay father. Si Timothy, ang natural personality, mahiyain, reserved. Siguro dahil bata pa nga siya. Kaya si Paul, na may karanasan na, ang hindi niya dinidiscourage si Timothy. Hindi niya sinabing, ako nga, look at how Paul is mentoring Timothy. He speaks from his own experience, but he is not pressing this experience to Timothy. Ang ginagawa niya, encourage lang niya, pero ang ginagamit niya ay yung salita ng Diyos at yung sabi niya, kaya mo yan, sapagkat nasa sayo si Lord. Sino mang tao na pinakaduwag, pinakamahina, pinaka-reserve, kapag nasa sa kanya ang Panginoon, walang hindi siya magagawa. Amen. So ang pagtawag ng Diyos ay may kaakibat na provision ng Diyos na kailangan mo upang magtagumpay. Kaya kung may mga bagay na inaakala mo ay hindi ka magtatagumpay, akala mo lang yon. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang yon. Hindi yun totoo. Kasama sa provision ni Lord is the Holy Spirit that Jesus has promised. When He said, never will I leave you, never will I forsake you. Because I will send you the counselor. Your everyday counselor. Biro mo, araw-araw meron kang counselor. Bibigyan ka nito ng boldness, ng tapang. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. At kapag sinabi niya ito, hindi siya nagsasabi na, hindi usapang pahiyaan lang ito. Usapan to ng buhay. There is a man, his name is Alexander the Great. There is a story that's circulating. You verify if the story is true or not, but it conveys a message. Alexander the Great is a powerful general and king of Macedonia, known for his conquering the largest empire in the ancient world by the age of 30, historically. He never lost a single battle. Kaya tinawag siyang the Great.
Isang araw, sa isang matinding labanan, nakarating kay Alexander ang balita tungkol sa isa niyang sundalo. Yung isang sundalo niya, naduwag sa labanan. Tumakas, tumakbo. Isang sundalo ni Alexander the Great. So pinatawag niya. Ang inaasahan ng lahat, gagawaran ito ng parusa. Isa kang masamang impluensya, kamatayan. So kinausap ni Alexander yung sundalo, sabi niya, "Soldier, ano ang pangalan mo?" Nanginginig yung soldier at sumagot, sabi niya, "Alexander po." Naningkit yung mata niya. At tinanong uli, "Ano ulit pangalan mo?" Sabi ng sundalo, natatakot na, "Alexander po." Tumayo si Alexander, tinitigan ng diretso yung sundalo at sabi sa kanya, "Kung ganon, baguhin mo ang ugali mo o baguhin mo pangalan mo." What is the point? Hindi lang higit pa sa pangalang Alexander ang pangalan na taglay mo. At ayaw niya na ikahiya mo siya. Tayo ay sundalo, hindi ni Alexander the Great. Tayo ay mighty warrior of the great and living God. Ang pangalang taglay mo ay hindi pangalan ni Alexander, kundi pangalan ni Kristo. Amen. Kaya kung tinatawag mo ang sarili mo na Kristiyano, pero bahag ang buntot mo, palitan mo na ang attitude mo o huwag mo nang gamitin. Huwag mo na ipakilala ang sarili mo na isang Kristiyano. You get the point? Kung pinaghaharian ka ng takot na maglingkod, hindi yan galing sa Diyos. But the truth is you are gifted. You are empowered. You are commissioned by your chief commanding officer for victory. Kaya, walang aatras. Everybody say, walang aatras. Laban lang. Amen? So let your faith be louder than your fear. Do not be ashamed to testify about our Lord. Number 3, serve like it's all that matters. Sabi niya sa Romans 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Everybody say, magpakasipag. Magpakasipag. Okay. There is a thing called mediocrity. Mediocrity has no place in the life of someone who serves a great God. Pag sinabi pong mediocre o ikaw ay hanggang mediocrity lang, ibig sabihin parang yun yung pwede na, okay na, tama na. Ito yung kabaliktaran ng giving your best. Kundi ito yung pwede na. Pag nag-aaral ka, basta makapasa lang, okay na. No? Pag in-interview ka, basta makapasa lang. Kapag may ipapasa ka, basta pasado lang, okay na. And most of the people, ganun yung kanilang katuwiran. Basta makapasa lang, basta matanggap lang, basta okay lang. Pero hindi nag-a-aspire for excellence. It could be true na marahil maraming mga bagay na dapat sana ay naidagdag sa mundong ito na ating ginagalawan kung pinagbuti lang natin, pinagbuti ko lang ang mga bagay na dapat ay nakita ko na. Kaya mapalad po yung mga bata pa na at a young age ay na-discover nila at pinangatawanan nila yung taglay nilang kaloob. Ngayon po, may mga businessman and businesswoman, bata pa, nasa 20s lamang. Secular ang pinag-uusapan na hindi usapang Kristiyano, usapang pag-unlad sa secular life. I heard of a 22-year-old guy
Businessman na siya. Kumikita siya ng nasa more than 1 million a month at that age. Partida pa. Hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko in-encourage yun. Narinig ko lang, pwede pala yun. And it's a first-hand information. And I know where that person will be found. Yung mga young athlete natin, yung mga nakakatanda sa kanila, nakikita nila kung ano magiging ang mga batang ito. Kasi at young age, na-discover na nila yung kanilang kayang gawin. Now, parents, this is one of our roles as parents for our children. Let us be the Timothy to our children. Let us help them discover the gift that God has placed in their life habang bata pa sila. At tayo ang maging mga cheerleader nila. Tayo yung kanilang maging mga mentor na magpapalakas ng loob at susuporta sa kanila sa mga bagay na ito. Huwag natin silang palakihin nang iniisip nila ay they amount to nothing. Na wala silang magagawa. Laging kukumpara ang natin, ang ating sarili sa kanila kahit mismong alam natin that they are better than us when we were that age. Pero hindi naman yun talaga ang purpose natin. Ang purpose natin, magpursige lang sila. Kung nakikita natin hindi naman pala epektibo, baguhin natin ang ating style. Ang importante ay maging mga magulang tayo na makapagpapalaki ng ating mga anak to the point that they will be able to discover the gift that God has placed in their life when they were born. Hindi po usapan ng pera at pagyaman ang tinutukoy ko dito, kundi usapan ng masayang buhay sapagkat na-discover ng tao kung ano ang kanyang gift. Napaka-importante po ng pagiging giving our best. Kasi ito yung nag-o-honor, nagpaparangal sa Diyos sa paglilingkod. Ano man ginagawa natin sa paglilingkod? Lilinis, titimpla ng kape, tumutugtog, tuturo. I am so happy with those who serve in the church sapagkat nakikita ko how they are giving their best in what they do. May nakakakita man o wala, may nag-encourage man o wala, they know that they are doing it for the Lord. And I can't forget the word of our lady speaker, Atile, at the time when she said that why they do what they do, because the only answer is that's because they love the Lord. You know, when you love the Lord, the next thing you do is you give your best. Amen. And those who are serving, hear it from me. Keep giving it your best. And one day, hindi kayo magsisisi, magpapasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat ang prinsipyo ay hindi nagbago ng Biblia na nagsasabi ng ganito. Ang mga nagiging katiwa-tiwala sa maliliit na mga bagay ay pagtitiwalaan din sa mga malalaking bagay. Sa kabilang banda, kapag sinayang mo ang maliliit na mga bagay at opportunity na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo sa simula, pati yung nasa iyo, ay kukunin pa. Excellence is not really about perfection. Giving your best is not about perfection. Forget about perfection. We cannot be perfect in this life. Forget about competition. Hindi natin kayang, hindi natin mauubos yung mga taong mas magaling sa atin. Forget about that. It's about giving your best because you are doing it for Christ. Paano to? Ituring natin na lahat ng ginagawa natin sacred sa paningin ng Diyos. You have heard this.
so many times. Go to church prepared. Be trustworthy in your workplace. Do your role as a husband, as a wife, as a parent, as a child. Do them all with passion. And the Lord will reward you for that. As we end this message, let me relate to you a story of a man named William Borden. William Borden. William Borden is known for his words, no reserves, no retreats, no regrets. William Borden grew up in a Christian home. Siya ay tagapagmana ng malaking kayamanan ng Borden Dairy Estate na nagmamay-ari ng pinakamalaking dairy company in America in the 1900s. Nagtapos siya ng high school sa Chicago bilang graduation gift. Binigyan siya ng isang, ito yung gift ng parents niya, mayaman sila eh. World tour. Graduation gift bilang high school. World tour in the 1900s. Wow! Sana. So, pero yung biyaheng yon ang nagpabago sa buhay niya. Nakarating sa Asia, sa Middle East, sa Europe. At habang nasa biyahe, nakita niya, hindi lang ang mga magagandang bagay sa mundo, kundi ang mas nakita niya yung matinding pangangailangan ng mundo. Nakita niya yung mga taong salat sa kabuhayan at higit sa lahat, salat sa kaalaman tungkol kay Kristo. Christian siya eh. Kaya hindi niya iniwan ng pagiging Kristiyano kahit nagwo-world tour sila. Yung iba namamasyal lang, nakakalimutan na Kristiyano sila. So, doon niya naramdaman yung bigat sa kanyang puso. Sa mga lost souls, sabi niya, they need to know Christ. So, sumulat si Borden sa kanyang pamilya, sabi niya, gusto kong gamitin yung buhay ko na mag-mission para kay Lord. Sabi niya. Nabigla ang kanyang pamilya, kahit Christian na sila, tagapagmana ng negosyo, pati mga kamag-anak, pati mga kaibigan, hindi sila makapaniwala, pero sa likod ng kanyang Bible, sinulat ni Borden yung kanyang salita. Sabi niya, no reserves. Walang ititira, lahat para sa Diyos. Pagbalik niya sa Amerika after the tour, nag-aral siya sa Yale University at naging isa siyang huwarang estudyante at that time. Nag-college siya doon. Niisip ng iba, baka mapalayo siya sa misyon pag nasa college na. Pag nag-college na to, makakalimutan niya yung kanyang hallucination. Pero kabaliktaran yung nangyari. Lalo pa siyang naglagablab. Nagsimula siya ng isang Bible study group sa Yale at sa pagtatapos ng kanyang unang taon, 150 students agad ang nahikayat niya na mag-aral ng salita ng Diyos. At nang siya'y nasa senior year na, 1,000 out of 1,300 na estudyante sa Yale ay bahagi na ng discipleship groups na weekly ay nangyayari doon sa university. Pero hindi lang siya naglingkod sa mga may kaya doon sa campus. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga pati na sa mga nasa laylayan. Itinatag niya ang Yale Hope Mission, isang ministry na umabot sa mga palaboy, mga ulila, mga balo, nagugutom sa kalsada sa Connecticut. So, pinagkalooban talaga siya ng Panginoon ng passion, ng calling sa bagay na ito. So napukaw ito ng atensyon ng mga strangers. Nakilala si Borden doon, estudyante pa lang ha. In fact, isang tourist mula sa ibang bansa ang tinanong kung ano ang pinaka-nakaantig sa kanya sa Amerika. Nung nagpunta sa Amerika, sabi ng isang tourist, ang sagot niya, yung nakita kong milyonaryong binata na nakaluhod at yakap-yakap ang isang lasinggero habang pinapanalangin niya ito. Pagka-graduate ni William Borden, inalok siya ng napakaraming mataas na posisyon at trabaho na may malaking sweldo. Sana
Pero sa pagkadismaya ng ilan, tinanggihan niya lahat at muli niyang sinulat sa kanyang Bible, no retreat. Walang atrasan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Princeton Seminary. At pagkatapos ay naglayag papuntang Asia para ipangaral si Kristo sa mga Muslims and the unbelievers in the place. Tumigil muna siya sa Egypt para mag-aral ng wikang Arabic bilang paghahanda sa mission. Pero habang nandun siya, tinamaan siya ng spinal meningitis. Makalipas ang ilang buwan, namatay siya. 25 years old, namatay siya. Sana, may nakikinig. Marami ang nagsasabi sa buhay niya, sabi niya, sayang, hindi ba? Pero para kay William Borden, hindi siya nagsayang ng kahit isang sandali. Itinuring niya basura ang lahat ng bagay kumpara sa pagkakilala kay Kristo. Tinanggihan niya yung mabuhay sa yaman at karangyaan na minana niya at pinili niyang mamuhay na binibigyang halaga ang pagtubos ng dugo ni Jesus. William Borden is an example of a Nepo baby. Nang nabuksan ang kanyang Biblia, pagkatapos ng kanyang kamatayan, nakita nila doon yung huling dalawang salita na sinulat niya, no regrets. No reserves, no retreats, no regrets. Hindi siya umabot sa China, pero hindi nasayang ang kanyang buhay. Ang kwento ng kanyang buhay ay nag-inspire sa libu-libong kabataan sa buong mundo na ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod at sa radikal na pagsunod kay Jesus. Hindi siya nabuhay ng maraming taon, hindi siya naging CEO, hindi siya nakarating sa mission field, pero buong buo ang pagtatalaga ng kanyang buhay para kay Jesus. What a wonderful story, no? Hindi natapos yung... Now, this is the challenge. Lahat po ay tinawag sa parehong landas na tinahak ni William Borden. Iba-iba lang siguro ang aspeto. Pero ito yung punto. Ano man yung tawag ng Diyos sa iyo, gawin mo ng buong buo. Hindi pala ito patapusan eh. Buong lakas. Sa huli, ang isang buhay na inialay kay Kristo ay isang buhay na may no regrets, no retreats. So, ang tanong, hindi ka gagaya ni William Borden na sobrang yaman. Ordinaryo lang yung buhay. Baka nga iniisip natin, ano ba magagawa ko kay Lord? Ordinaryo lang ako eh. But it does not matter. Ang tanong, handa ka bang maging all-in para sa iyong Diyos? So, you have heard the message and you have heard the challenge. Tayo tayong lahat. Before we pray, let's sing this song. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Ang tanong, saan ako magsisimula? Huwag ka magsimula bilang isang pastor, bilang isang preacher.
Magsimula ka where you are. From where you are. Kung ano man itong ginagawa mo, halimbawa ikaw ay you have committed your life into attending church every Sunday, doon ka mag-start. Ibigay mo yung lahat mo sa pagdalo sa church every Sunday. If you are a member of a discipleship group, a cell group, so doon mo simulan. So, where you are, doon ka mag-start. Or kung nasa point ka na you tend to give in, give up, and say, I quit, diyan ka mag-start. Do not say, I quit. Because the Lord has something great for your life. You don't have to quit because you lose. You don't have to quit because you amount for nothing. Hindi mo kailangan mag-give up dahil inaakala mo na wala ka nang pwede magawa. No. Sabi ni Lord, yung spirit na binigay niya sa iyo ay spirit ng tagumpay, spirit ng kapangyarihan, spirit ng pag-ibig, spirit ng pagpipigil sa sarili. And the reason you are still alive today is because God is expecting you na isang araw, mangyayari yung mga bagay na inilaan niya para sa iyo. So start where you are. Ikaw ba isang estudyante? Start as where you are. All in for my Savior. Wakasan na natin yung pwede na. Okay na to. Basta nakadalo na ako sa church, okay na to. Basta nakapagsimba ako, okay na to. There's more to it. Especially between Monday to Saturday. Exercise mo yung pananampalatayang ito. Let your Christianity that shines on Sunday shine brighter on weekdays. Amen. Let your Christianity shine brighter and in every person that you meet, in everything that you do, in every plan that you have, in every struggle that you face, in every problem that you face. Let your Christianity that shines on Sunday shine on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Let the hand that is raised on Sunday be a hand that is raised higher on the weekdays. Let the praises that you speak on Sunday be the same praise that you speak every day of your life. Let the strength that you receive on Sunday be used on the weekdays. All in for my Savior. Lord, kami po ay dumadalangin sa inyo sa oras na ito. Tinataas ko ang bawat isa. Di ko alam kung ano ang kondisyon ng puso ni Numan. Hindi ko alam ang kalagayan ng relasyon ng bawat isa sa iyo. Ikaw at siya lang ang nakakaalam. But Lord, in the light of your message today, we have heard a number of examples. We have heard principles. We have heard lessons. We have heard your word. And you spoke specifically to our hearts. I pray that may your voice be heard, the voice of truth, the voice that comes from the Holy Spirit. Ano man ang pangungusap mo sa bawat isa, paano man namin natanggap ang iyong mensahe, tulungan mo po kami na ito'y mag-isang makatotohanan sa aming buhay. That one day we know that this life will be over. One day we know that the things that we do every day are the things that we cannot do
in the days to come, especially when we become weak physically. But Lord, we pray that may the strength that you give us every day be exhausted, be used for your glory and your glory alone in everything that we do. Samahan mo po kami at pagpalain, Panginoon. Ang mga nanghihina ang loob, pinagpipray ko sila. Pagkalooban mo sila ng lakas ng loob na harapin anuman yung mga battles na kanilang kinaharap ngayon. Yung mga nawawala na ng pag-asa, Panginoon, I pray na dulutan mo sila ng pag-asang nagmumula sa iyo, na sa mata ng tao, pwede namin masabi na walang pag-asa na talaga, pero hindi sa mata ng Diyos, hindi sa pananaw ng Diyos, sapagkat sa Diyos, God is a God of hope at walang anumang bagay na hindi niya kayang papangyarihin. Nothing is impossible with God. Lord, to those sa bawat may karamdaman, Panginoon, I pray na huwag mong pahintulutan ang karamdaman nito na pahinain sila, kundi maging kasangkapan nito para patunayan mo na ikaw ang Diyos ng kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, we commit our lives to you. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Diyos? Lord, nakikita mo ang bawat isa. Our hands are raised. And so our hearts, oh God. Tulungan mo kami at ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat gawin. Narito kami to just surrender our lives to you and to do things for you, oh God. And to serve you, Panginoon, in so many ways that we can serve you. In all aspects of our life, Lord God, to serve you. Dalangin namin, Panginoon, na strengthen mo kami. The strength that you gave to Paul when he said, I can do all things through Christ. I pray na i-empower mo kami, Panginoon. The power of the Holy Spirit that resides in every disciple of Jesus Christ when they were waiting for the promise of the Father. Empower us, O God. In the challenges that we face, O Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng tapang na harapin ang lahat ng ito with boldness and with courage, O God. Sapagkat alam naming walang bagay na ilalagay mo sa aming harapan na hindi namin kakayang pagtagumpayan. At sa pamamagitan nito, mag-glorify ang iyong pangalan sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Help us to make that decision, O Lord. Help us to make that decision, O God. No turning back. Help us to make that decision. No turning. Help us to make that decision, O God. I have decided Hallelujah. to follow Jesus. No turning back. Everyone say, I have decided. The I cross have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tanggapin mo ang kalakasan, ang pag-ibig, ang kapangyarihan, ang Espiritu na kaloob ng Ama para sa iyo. Patuloy kang i-inspire ng kaligtasan na tinanggap mo kay Hesukristo nung siya'y tanggapin mo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. At patuloy mong panaligan ang banal na Espiritu na sumasama sa iyo sa bawat araw. Anuman ang iyong ginagawa, saan ka man naroroon, siya ang nagpapalakas sa iyo. Siya ang tumutulong sa iyo. Siya ang nagbibigay sa iyo ng karunungan upang harapin ang lahat ng bagay
na sa tingin mo ay hindi mo kayang magawa sa pamamagitan ng iyong sarili lamang. Ang pag-ibig ng Ama na naghahari sa iyo ay patuloy na maghari sa bawat araw at bawat oras. At patuloy kang samahan ng Kanyang Espiritu. Ang kaligtasang tinanggap mo ay ibahagi mo sa iba nang sa gayon mapaparangalan mo ang iyong tagapagligtas. Samahan ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And everyone say, Amen. Praise. Okay, so dadahon na po tayo sa ating pagbibigay ng tithes and offering. But let me read first this verse, famous verse sa inyo. From 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So take note, sabi po dito, magbigay ng hindi pilit at hindi labag sa loob. So, meron po akong short demonstration sa inyo. Sa, maikli lang to. Penge po ng volunteer. Kahit sino, isang volunteer lang. Madali lang to. Wala naman akong papasagutan sa inyo. Sige, tara. Diyan ka na eh. Halika dito. Lapit ka. Yan, so, isipin po natin na yung paper na to, may butas po yan may butas po. Yung paper na to ay si Jesus, si God. Tapos yung coins na to ay yung finances natin. Financial status, kaperahan, whatsoever. Asan si Ishi? Okay. Hawakan mo. Ipasok mo tong, meron, ano po ito piso at saka benchingko. Magkaiba po sila ng size. Alam po natin mas malaki ang piso pero konti lang ang gap. Okay, yung benchingko, pasok mo nang hindi mo pinipilit. Madali pong magbigay kapag sagana tayo. Madaling magbigay kapag madali ang buhay, kapag walang struggles, financial struggles or financial hindrances. Naipasok po, nakapagbigay po ng madali. Yung piso po, nag-increase siya ng height, nag-increase siya ng size. This means, minsan sa buhay natin, may mga struggle tayo sa finances natin. Maraming bills, maraming utang, may mga emergency, sumasabay sa bayarin. Pasok mo to ng hindi pinipilit. Walang naibibigay. Ngayon, okay na, thank you. Hawakan mo na lang. Ngayon, si Lord po ito, di ba? Ito po ang finances natin. Hayaan po natin na si Lord ang mag-handle ng ating finances. Kasi, kapag inalaw po natin si Lord, hawakan iyan, si Lord mismo yung gagawa ng paraan para makapagbigay po tayo sa Kanya. Ayan. So, i-hand over po natin sa Panginoon yung problema natin sa finances. Kasi kung nahihirapan tayong magbigay, or magkaloob, kasi you worry about your financial state tomorrow, i-allow po natin si Lord ang mag-handle niyan, katulad ng simple demo natin kanina. The paper held the coin to pass through itself. Ayan. So let's give our best po sa ating pagbabalik at pagbibigay ng ating mga kaloob sa Panginoon. So hawakan po natin ng ating envelope and let us pray po. Panginoon, pinupuri at minasasalamatan ka namin sa araw na ito. Salamat, Lord, sa pagpapalang natatanggap namin mula sa katapatan mo. Lord, we pray na sa mga panahon na nag-struggle kaming magbalik, tulungan mo kami at ikaw po ang manguna at na mag-manage sa amin pong mga finances. We surrender it all to you, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa. This is all we pray. Amen. So pwede na po tayo magkaloob. Daan po tayo sa magkabilang gilid and balik po tayo through this time. Happy giving po. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you.
to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over.